Blessings! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Ang guest po natin ngayon super special kasi bata pa lang siya na nakikita ko na siya, napapanood ko na siya. Isa siya sa batang naging child superstar. Mga kapatid, welcome po natin ang maganda, kaakit-akit at sumikat din siya ng teenager na rin siya. Na hanggang ngayon naman, hindi lang siya sikat, kundi pati sa mata ng Panginoon. Sikat din siya. Kasi naki-Lord na siya eh. Welcome po natin, si Snooki Serna. Thank you. Hello, ate. Good afternoon, good morning, good evening po sa inyong lahat. Kung sa amang panig ng daigdig kayo nandoon ngayon. Uy, kwento mo naman. Paano ka ba? Eto, talaga ate, nanonood ako nung bata ako. Ate naman, paano yun? Salamat naman. Alam mo ba ako'y, nagsimula ako at 3 years old, 3 and a half, 3 years old, mga ganoon. Ang parents ko po, si Bon Serna at Milo Ocampo, mga artista yan sila pareho. So, na-imagine nyo na lang, baby po ako, dinadala ako ng mom and dad ko sa mga taping, shooting, nakaringgan ko nga yan ate, nag-usap si Tita Karina at si Mami sa phone. Ako, nabibase ko lang yung sagot, kaya ako nalaman na naghahanap sila ng artista is because sa mga sagot din naman ng mom ko. Parang naanuhan namin ng tita ko, oops, naghahanap parang they were encouraging my mom to let me try out. Si mami ko naman, sabi niya, no, I don't want Snooki to enter showbiz, not yet, parang ganon, ayaw nila ate. Ako nga, hilig ko na talaga. Kinunsyaba ko ngayon yung auntie ko, si Eden, na nag-alaga po sa akin yan since birth. I don't remember how exactly I said it, Ate Ams, pero parang sinabi ko kay tita na talaga I really want to try it out. Gusto kong pumunta ng LBN Studios. Long story short, ate, nagpunta kami. Sa pagkakaalaala ko, ang daming mga nag-audition. Tapos parang akala ko pa nga, hindi na ako matatawag. Thankfully, biglang parang ako yata, if I remember it, yung parang isa sa mga huling natawag din. Tapos nung pumasok ako sa loob ng room, pagpasok ko sa loob, nalala ko, kineri ako ni Tito Lino Broca. Oh, Snooki, what's your name, Snooki? Sabi ko, inakit ako sa table. Tapos ang tanong na niya sa akin, what do you want to be when you grow up? Yun ang unang tanong. Sabi ko sa kanya, ate, I want to act and act and act and act. Yun na yung sinabi ko. Hindi, tas akala ko, ini-expect ko yung excited ako na papasayawin. Kasi nga, trying hard, feeling performer naman tong batang to. Wannabe. Wala namang pinagawa sa akin. Yun lang yung tanong. Tapos pinauwi na ako. So, akala ko, hindi ako makukuha. The next thing I knew, meron silang call slip. Nung natanggap ko yun, ako, imagine mo na yung kaligayahan ko. Ate, I'm talagang heaven na heaven ako talaga. With all due respect, I say that na kinuha ako. I did Wanted Perfect Mother, and if I may say, parang that was the start of the rest is history na parang gano'n na. Nagtuloy-tuloy na yung career sa awa ng Diyos kasi kumita yung movie na sabi pa nga ng mami ko noon, napagkikwentuhan namin na nung ako'y malaki na nung bata ka, akala namin ng daddy mo after that one film, okay na, magsasawa ka na, ayaw mo na, pinagbigyan ka lang namin. Kaso daw, nung sinasabi nila magkikwit na ako, umiiyak daw ako. So, ikaw talaga pala ang may gusto. Yes, ate. Contrary to popular belief. Na sinasabi nila na, uy, naku, trabaho lang yung nanay at tatay niya breadwinner. Kasi may mga ganon. This is not to defend my parents, pero sa totoo lang, ako ang nagpupumilit na mag-artista. Ewan ko kung anong espiritu yung pumasok sa akin that time. Pero talagang ako yung may gustong mag-artista, Ate Ams. Honest. So, naging masaya ka nung bata ka dahil naging artista ka? Yes, Ate Ams, kasi yung dream ko talaga. Anong age nung natigil ka? Kasi child actress ka, di ba? Hanggang ilang taon yun? Nag-stop ako when I was 10 years old. I had to stop kasi parang naapektuhan na yung pag-aaral ko, Ate Ams. Kaya sabi ng mami ko, she had to put her foot down na, ay, naku, kailangan ng mag-aral ka. Napapabayaan mo na yung somehow yung homework education mo because masyado akong naging busy sa showbiz. Hindi naman niya akalain talaga na I praise God looking back at it, not to boast about myself, but I give back all the glory and the honor to God na
binigyan niya ako ng grace and the chance at that point in time of my life na naging successful child actor ako. So, sunod-sunod talaga yung trabaho, Ate Ami. Ang blessings ng Panginoon, tuloy-tuloy. Medyo napabayaan ng konti yung mga homework, pero tuloy-tuloy pa rin na pag-aaral. Tapos bumalik ka ulit sa showbiz, no? Sa Tapos, Regal Films na. Ate Ami, saan nangyari niya kasi, mga 11 yata yun, yung parents ko, naghiwalay sila for a while. In a way that, no, in a big way, I don't wanna lie, it affected my emotional health. At that early age, na-experience ko na yung anxiety, yung depression, kasi nga, I could not take the fact na at that point in time, it was a fact that my parents had to separate. Hindi naman kami inabandon ng dad ko, hindi naman ako inabandon ng mommy ko. I was staying with my mom. Kasi parang ang mami ko tumira muna sa mga tita ko for a while. Ang daddy ko naman tumira sa Cubao. Kinuha niya si Anton. Pero yung just the mere thought na, di ba lahat tayo, syempre gusto natin buo yung pamilya. Yun naman talaga yung dinesign ng Panginoon para sa atin eh. Maging buong family unit tayo. Dahil na-break yun, naging broken din yung pagkatao ko. Ate Am. So at an early age of 10 and 11, yun na nga, parang nagkaroon na ako ng sense of isolation, na-develop yung pagiging masyado kong mahiyain. Tapos na-affectuhan na rin somehow yung mga grades ko, though tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral. Si Taning talaga, bata pa lang, hino-homework na tayo, Ate Ams, no? Ginagawa na talaga tayo ng masama. Pinroject ka niya nun? Pinroject na ako, Ate Ams. Because all the enemy wants talaga is to kill, steal, and destroy. Okay. And talagang yung lies niya, grabe talaga yung deceit na ginagawa niya ano sa atin. Ano nalagay sa utak mo? Yung kagaya nun, at 10 years old, nagsimula sa bullying. Yung mga ganun ba, bubully ka ng mga classmate mo. Ikaw naman, mapaplant sa'yo, syempre, yung mga sinasabi nila as the truth. Though yung my mom was always very protective. Mahal na mahal ako ng parents ko, hindi nagbago yun. Pero, I must say, na dahil formative years ko yon at talagang naapektuhan ako sa brokenness ng family namin, nagkahiwalay literally and figuratively speaking. Yung bullying na yon, it really played such a big part in my development as a human being. Alam mo, pumasok sa utak ko ng Ate Amsel ko, ayoko na inaapi-api akong ganito sa school. Tapos gusto ko rin, sabi ko na, parang, nagkaroon din kasi kami ng issue somehow sa family. Parang sabi ko, parang gusto ko na magkaroon kami ng sarili naming bahay. Okay. Gusto ko na magkaroon kami ng, gusto ko maiahon yung family ko sa situation namin na yun. At ako rin parang I couldn't concentrate in school kasi nga, dahil sa mga bullying talaga, no, Ate Ams. Sabi ko, mag-artista kaya ako. Doon, yun ang naging motivation. Yun yung naging motivation ko. 13 and half or 14, mga ganun, Ate Ams, I joined Regal Films. Yes. Doon ako nag-artista ulit. From that time on, naging busy na uli ako sa pag-arte. Sa awa ng Diyos, I would like to take it as a blessing. What the enemy will always want to work for our bad. In God's sovereignty, gagamitin talaga ng Panginoon para maging para sa kabutihan natin at para sa purpose ni God, para sa purpose niya. Amen. Kumita yung pelikula. E di, nakakuha kami ng sarili namin bahay, nakabili pa ako ng kotse, sa mabuting palad, nagkabalikan yung parents ko. Somehow, parang bumalik yung self-confidence ko sa sarili ko kasi this may sound so vain for other people. Pero aaminin ko, ate, na bukod sa gusto kong maiahon kami nun sa kung ano yung naging sitwasyon ng pamilya namin at that time, pumasok din yung I will show these people who have been bullying me in school na I will make a better life pag-artista ako ulit. Total, yun naman ang obsession ko. Obsession talaga ang word. Umarte. Gusto ko talagang umarte. At mag-artista ulit. At maging successful para maiahon ko yung pamilya ko sa kung ano man yung pinagdadaanan namin at that time. And everything, all that happened naman in God's goodness. Naging maayos yung buhay namin. Yung mga panahon na yan, hanggang kailan kayong nagtuloy-tuloy na mag-artista? Hanggang anong age? Nakakatuwa From 14, non-stop yan. Nag-artista ako hanggang 26. Hanggang 26. Natigil lang at 26 kasi nag-asawa ako. Kaya. Bakit nag-asawa ka ng 26? Na-in-love ka talaga? Ganun. Ate, itong nakakaya sabihin, Ate Ams, na-in-love naman talaga ako.
nagmahal naman talaga ako ng tunay. Pero ang katotohanan, parang ayoko mahuli sa biyahe. Ilan na Masayang naging anak pamilya. ninyo? Nagkaroon kami ng 2 girls. Si Sam and Sachi. Sam is 32 now, Sachi is 28. Pero, ang nangyari, hindi, naputol din. Yes, ate. Because of, ito na naman, hindi ko na nare-realize, habang nagkikwentuhan tayo, ang dami kong mga, wag ho kayo talagang maging mababaw yan. Be malalim in Christ. Pag talagang ang pinairal mo talagang ngayon ko nare-realize, lalo pat nag-uusap tayo, ate, parang therapeutic, salamat sa iyo, ate. Nare-realize ko na, ang dami kong mga decisions that were born out of vanity, pride, self-love, self-glorification, kababawan, very worldly. Yung it's all me, I. What can I get out of this? Selfish. I deserve very privileged. Hindi ako nag-decide out of wisdom, out of God's wisdom, out of God's overflowing wisdom. Yung marriage, tumagal siya ng 12 years. 12 years. But because of, I'm sorry to you be using this word, pasensya po kayo, pero I'll use the word nilamon. Parang na-engulf lang ako, nilamon lang ako ng mali siya, at saka kinain lang ako ng siguro ko, insecure vanity, ka rin nung time na yun. But all stemming from vanity and self-love, di ba, Okay. Ams? Oo. Ayun. Hiniwalayan ko na siya. At Ganun ang masama lang, pa nun, nakipag-anal pa ako, Ate Ami. Okay. Di ba? Hindi ko pinaglaban yung marriage. I was very Okay. arrogant. I take the blame for it na sinira ko ang magandang design ng Panginoon because of my vanity and my pride. During that time, wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon? Wala, ate. Akala ko yung salvation ko makukuha ko sa paggagawa ng mabuti. During that time, hindi ka pa naman talaga aware. Ang pinag-uusapan natin dito yung parang past life na wala ka pang personal relationship with God. Wala, ate. So, kaya nagkaroon ka ng second marriage. Yes, During yes. that, inalaw naman ng law, ng batas, ng tao, ng That's then, so, accepted naman. So, yeah, at yun, the point nagkaroon ka in ng time. second marriage. Yes. And But it then, did not turn out to be a marriage made in heaven. ano yung hinahanap mo eksakto? Everything in my life naman ang hinahanap ko is yung talaga yung katotohanan, yung truth. Especially in my spirit, di ba, Ate Ams? Ang hinahanap mo talaga yung katotohanan eh. But let me tell you, ate, kung pwede ako mag-backtrack na bata pa lang kasi ako talaga, ang presence ng Panginoon, nasa buhay ko na, ate. Yung, nung baby pa lang ako, nung pinanganak ako ng mami ko, premature kasi ako, 6 months and 20 days. Namatay na ako sa table, ate. Nabuhay ako after 10 minutes. Ang pangalan ko sana hindi Milagros. Naging Maria Milagros kasi miracle na nabuhay ako. Bata pa lang ako talaga, ate. I never doubted the existence of God. Naniniwala Ako sa Panginoon. Kaya lang nga, na-deceive ako ng enemy na maging religious ba? Na para bang by influence, by atmosphere, by environment, and by my own self-righteousness. Kailan nabago lahat yan? Finally, noong 2020, ate, na nag-pandemic tayo, nagpunta ako ng Paris and Portugal to attend a film showing of my movie namin ni Direk Joel Lamangan, In the Name of the Mother, doon sa Paris and Portugal pala. Nag-side trip ako sa Paris. Pag uwi ko dito sa Philippines, ate, nagkaroon ako ng COVID. Oh. Yes, So, from the airport, yung 10 days sana na quarantine, naging 2 months na hindi ako lumalabas ng kwarto. Doon talaga ako nagkaroon ng irreplaceable journey with the Lord and our Lord and Savior, Jesus Christ. Na hindi ko naman, I will not wish it on my worst enemy. But I also thank God sincerely that it happened. And things happen the way it's happening now. Kasi kung hindi ko siya makikilala. Ano yung journey mo nun, doon sa quarantine na yon? Paano? Anong approach? Anong sinabi mo kay Lord? Ano pag-pray? Kasi ate, umiyak ka ba sa kanya? Siya yung talagang, in a way, parang, well, at least ang feeling ko nun malala na ate. Parang nag-breakdown pa ako nun, mental breakdown. Kasi, biro mo naman, di ba, wala naman nakakaalam sa atin, Ate Ami, kung paano pagalingin ng gamutin ng COVID at that point in time. Tapos ako yung isa sa mga naunang nasama doon sa first wave na
walang pang-amoy, di makahinga, inuubo, tapos may konting fever, yung sipon tuloy-tuloy na. It was a bad experience, namantal pa ako. Tapos yung isolation na hindi ka pwede makita for 2 months ako nagkulong just to be safe. Talagang we were clueless kasi di ba Ate Ami? Wala kang kasama yan, di ba? Walang kasama. But I'm so thankful that even in those times na ako ay pinayagan ng Panginoon pa na siguro nag-breakdown at some point in time. Nung na-break ako, doon naman ako na-humble to seek God and to believe in the Lord Jesus Christ. Doon siguro ako nakaka-breakdown kasi may pagka-control freak din siguro. Sabi mo, ang dami mong tanong kay Lord, why? Bakit ako? Ano sagot niya sa'yo? Ang sagot sa akin ng Panginoon, rest. Totoo lang ate, rest. Yun ang parating sinasabi sa akin, even now, rest. Siguro sinasabi parang inaan sa akin ni Lord siguro, you think too much, you overanalyze, and you want to be in control of your situation. I will put you in a situation na wala kang control, walang ibang tutulong sa'yo, feeling privileged ka, ikaw ang tutulong sa sarili mo. It's going to be between you and me. And dito sa kwartong ito, lalabas yung totoong Snooki kung talaga bang ikaw ay may faith o wala kang faith, kung dapat bang lumaki pa ang faith mo, nasa ka sa faith mo ngayon. And dun lumabas na talagang na-realize ko ate na, all these years na akala ko mabait akong tao, may faith ako, mahina pala ang faith, Ate Ams. Dahil nandun yung, nakakaya sabihin ate, pero yung talagang inaway ko pa si Lord na, nagalit ka sa kanya? Yes, ate, na I'm not ready to diet. I don't wanna diet. Ang dami ko pang gustong gawin. At mabuti naman akong tao. May ganung gusto ko mang aminin o hindi. Pero talagang I can be a very arrogant, wicked, self-righteous person. Okay, kung nung nailabas mo na yung galit mo sa kanya, inaway mo na siya, lahat ng sama ng loob mo, nasabi mo na sa kanya, ano nangyari? After? Alam mo, ate, parang dumating na ako sa point na napagod ako, na-exhaust ko na lahat ng lakas ko, na-exhaust na lahat ng yung brain ko, pagod na lahat. Parang finally, sinabi ko na lang sa sarili ko na I gave in to God. I humbly gave in to the Lord Jesus Christ na, sige Lord, if you want me to rest, whether it's rest of my mortal body, rest of my mind, rest of my spirit, rest of my emotion, I surrender to you. I completely surrender to you. Na na-realize ko ate, never kong ginawa. Except at that point in time. Never kong ginawa na, sinasabi ko lang parati, I believe in God, but I have never completely surrendered to Him in the way that tinitiwala ko na ang buong buhay ko sa Kanya, na bahala na siya, that I humbly let the Lord Jesus Christ take the wheel, ika nga sabi nila, hindi ko pala yung ginagawa. Gusto ko pa rin somehow na maging in control. Pero when I humbled myself and realized how wicked I am, how vain I am, how mababaw I am, how self-righteous I am, how religious I am, and these things will not heal me, these things will not save me, these things will not give me peace of mind, these things will not restore me, but only the love of God, and only through my Lord and Savior, Jesus Christ, and no one else, not by my own strength, not by anyone's strength, not by religion, not by any other deity, kundi ang Panginoong Jesus lang. Sumuko ako sa Kanya, nag-rest ako. Na-realize ko how much I need God, how much I need the Lord Jesus Christ, that I should just rest in Him, surrender everything to Him. Ate, talaga yung peace ko, hindi ma-explain. Talagang, doon na ako nagkaroon ng peace, Ate Ami, na talagang totoo pala yung peace that surpasses all understanding, na hanggang ngayon nafe-feel ko pa. I praise the Lord Jesus Christ that He has given me the grace. It is only by grace, not because of my good works. Not because magaling ako, not because may technique ako, not because mabait ako. Walang ganun-ganun eh. It is only in God's grace. Kailangan natin ng grace ng Panginoon. Yun lang pa na kailangan natin minsan gawin, Ate Ams. Yung hingin lang natin sa Panginoon na, Lord, napapagod na po kayo. Maging totoo ka lang. Kasi ako, ate, minsan yung sa pagka-artista ko, yung pati ba sa panalangin ko, may pag-arte pa rin. Minsan kailangan pa rin ako, yung para bang kailangan kulang na lang, may mood music pa ako, may ano pa.
Hindi pala ganun, ano, ate? Mm-mm. Yung come as you are lang talaga. Magpakatotoo ka lang sa Panginoon. Hindi ako pwedeng magpa-impress sa Kanya. He is God. Alam, ikaw siya gumawa sa iyo eh. Di ba? Amen. So, sino ako para magpa-impress? Kaya ko na naman tong araw na to sa Naayos. lubungin. Nawawala yung gulo. Nawawala lahat, ate. There's now nothing impossible with God. There's no issue talaga that God cannot undo, ano, or do. Nothing is impossible with the Lord Jesus Christ. Ang dami pa rin mga struggles, ang dami pa rin issues na pinagdadaanan. May mga desires pa rin ng heart ko na gawin para sa Panginoon, gawin para sa sarili ko. But I have to realize, and God is humbling me, always constantly humbling me and making me realize na, Snooks, it's not you who will do it. I will do it. Huwag kang magbida-bida, Snooks. Tao ka lang. Diyos ako. Just rest in me. Rest in me. Huwag ka nang masyadong trying hard kasi diyan ka nasisiraan ng bait. God will make you realize talaga na talagang in every question, there is an answer. There is a solution in the Bible. Everything is in the Bible. Importante talaga pala, Ate Ams, na ngayon, pag ina-attack ka ng kalaban, ngayon nung araw ako, ate, nagpipray ako sa sarili ko lang. Ang dali kong madiskarel kasi wala akong spew out na Bible verse. Pero ngayon, meron na akong panlaban na pag ginugulo-gulo ako ni Satan, the Lord Jesus Christ has given me a sound mind. I mean, I'm sorry, hindi ko memorize siya ng buong-buo, but I know that it is in the Bible, in a verse in the Bible that says that we are made with, God has given us a sound mind. Yes. Fear is not the spirit of fear, not the spirit but spirit of fear. of discipline, sound And of a sound mind. Tapos diba, ate, meron pa nga na promise ang ating Panginoon na that He will set a table, sana tama ito sinasabi ko, Lord help me. He has set a table for us in the presence of our enemies. So ngayon may panlaban na ako sa kalaban natin. Huwag mo akong i-down. The Lord has set a table for me in the presence of my enemies. So you will not put me down, Satan. May mga ganun na ako, ate. And when you speak out God's truth, hindi ka niya pwedeng i-deceive. Hindi niya pwedeng, wala nang laban-laban ng kalaban natin. No? Wala siyang power eh. Nanalo na si Lord Jesus. Nanalo na ang Panginoon eh. At saka, you cannot contest the power and the might and the truth, the saving grace of God's truth eh. Amen. So, may weapon ka na. May weapon na ako, ate. And I'm really just so thankful talaga that God is still perfecting me and still giving me the grace of time. Not all at once, maybe, or maybe there's some truths that will be revealed to me all at once. Bahala ng Diyos, ate. But I'm just grateful na I'm in this journey with the Lord Jesus Christ, a wonderful, loving journey with my Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi mo kanina, di ba, nung nag 10 years old ka, Yes. yung narinig mo yung maghihiwalay yung parents mo, doon pumasok yung parang anxiety, insecurity, parang wala ka nang believe sa sarili mo, ang daming parang kailangan mong, dahil because of doon, parang naging broken ka, ang daming, hindi ko alam kung may mental health na tinatawag doon, ganon. Tapos hanggang sa nag-artista ka, ayan, ang dami na naman yung mga kailangan ganito, ang daming check. Tapos may mga anxiety pa rin, insecurities pa rin. Nung napunta ka, sabi mo, you surrender, Lord, sige na, rest. Surrender ko na lahat sa iyo. Pagkakatiwala ako na ang buhay ko sa iyo, gumaling lahat yon. I was diagnosed with depression, may anxiety, panic attack. Tapos nagkaroon pa ako ng eating disorder. Yes. Ngayon, ate, I am thankful that the Lord is making me overcome that unti-unti. Kumbaga, I'm still drinking antidepressant. Nandun pa rin yung chemical imbalance. Minsan, it's organic eh. Hindi naman, it doesn't have to necessarily be right away na, nako, ano yan? Possess ng demonyo, attack ng demonyo yan. Let's not give Satan too much credit. Minsan, meron talagang, kaya ka nagkakaroon ng mental illness or whatever it is, psychological illness, kung tamang term yan, sorry, I don't mean to be disrespectful or diagnosis, condition, is because talagang meron ding organic, may root din talaga yan. May pinanggalingan kasi. Physiological din natin. Talagang merong chemical imbalance na tinatawag. My psychiatrist told me na I lack serotonin, kulang daw ako ng serotonin tsaka dopamine.
sa yung body yung mga will make you feel good di ba? Yes, Oo, yung nakaka-happy. So, that's why I need kailangan ng exercise. And exercise. May I ask this, before, mas better na ngayon kaysa before. Yes, ate, alam mo ba? Ano yung difference before at saka ngayon na naka Lord ka na? I let go of 2 of the medications. Isa na lang ngayon, ate. Oh, wow. So, malaking ako, I praise God big for leap that, yun. ate, talaga. Yes, ate. So, the Lord is healing me. Unti-unti. The Lord is healing us, eh. Di naman magic, di ba? Oo, unti-unti, di ba, ate? In His time. In His perfect time. I believe na may purpose ang Panginoon, eh. Why He has not taken away completely my mental challenge. May purpose to, eh. Ang Diyos, hindi ka naman niya bibigyan ng kung ano man lang dahil trip lang niya, eh. Kung gusto ko lang bigyan kasi nanganga-preach lang ako. Gusto ko lang i-test si Snooki, eh. Please correct me if I'm wrong. Pero I don't think the Lord will do that. Baka hindi i-test. Baka gusto niya i-prove. Parang si Job. May gusto pang i-prove ang Panginoon. O siguro i-prove na hindi kaya ni Snooki yan. Diba, ate, may gusto pa siyang i-prove. Or may gusto pa siya sigurong baguhin sa akin. Para kang si Paul na merong thorn in the flesh. Yes, ate. Kasi siguro pagka completely nawala na yun, alam, mas kilala ako ni Lord kesa sa akin, eh. Baka siguro sabi niya, pag pinagaling ko ng todo-todo ito, baka naman maging mayabang na naman to. Or lumayo na sa akin. Baka maging self-righteous na naman to, lalayo na naman. Mabobola na naman to nung kalabang ko. Lalagyan ko siya ng konting burden para humawak siya sa akin parati. Para yung need niya, nasa akin lang. At malalaman niya sa kanyang kalagayan, how kind I am, how gracious I am, how accepting I am, and how wonderful and great I am. Pero ako, I do believe you're healed. Ano yung ma-advise mo sa mga tao na ano ba yung pinaka-importante talaga? Kung ano man ang pinagdadaanan nila, kung ano man yung mga na-experience nila, or lalo na sa mga taong katulad din ng mga pinagdaanan mo, ang daming case na ganyan, di ba? Ako, ang ma-advise ko sa inyo mga kapatid is to never stop seeking God. Do not give up on God because God has not given up on you. And also, to seek your brethren, seek good people. Hindi masamang mamili ng kaibigan. Hindi masamang mamili ng maging discerning tayo sa magiging company that we keep. It's important that we brethren with like-minded people and people who are matured in their spirit. Mabuti pa rin talaga na you seek a good pastor, you seek a good church. Malaking role po na gagawa ng brethrening. Do not be by yourself. Ako, ate, am sa realize ko, hinambol ako ng Panginoon at pinarealize siya sa akin na, Snooki, no man is an island. Hindi ka mag-grow in your spirit alone. You need to go out to the world, go to church, read your Bible with spiritually sound people, matured people, seek a good pastor. Ate, doon ako talaga nagkaroon ng freedom, doon ako nagkaroon ng empowerment, doon naging masaya ang pangyayari sa buhay ko talaga, ate. The Lord can change your life. Whatever situation you're in, kapatid, nothing is impossible with God. The Lord can change that in a flick of an instant. So do not give up on yourself because God will never give up on you. Ako'y buhay po na patotoo na kahit na ano pang ginawa ko, kahit na ano pa nangyari, because of my self-righteousness, vanity ko, hindi po ako binitiwan ng Panginoon, hindi po nag-give up sa akin ng Panginoon dahil napakabuti po niya. Mahirap yun maintindihan pagka nasa gitna ka ng atin ng problem. Pero don't give up, my friend, because your miracle is coming soon. Please don't give up. It just takes one prayer and things will change talaga for the better. Speaking of prayer, can we ask you to pray for them? Yes, ate. Thank you. Lord Jesus Christ, we put ourselves fearfully and reverently in your presence. Lord God, una po sa lahat, gusto po namin humingi ng pagpapatawad sa lahat po ng aming mga nagagawang kasalanan. Father God, thank you for loving us all. Thank you for giving us the grace to be able to be one in spirit, to be able to be used of you. For we cannot do this on our own, Lord God. Thank you for constantly reminding us, Lord God, of our nothingness, that we are nothing apart from you. Father God, sa mga tao po na nangangailangan ng
ng guidance sa mga tao pong nawawala po sa landas. Kasama na po ako doon at constantly tinatry po ng kalaban na iligaw. Lord God, I know that you're with us. You will never leave us nor forsake us. Let us feel your love in every moment of our lives, even in the greatest trials, Lord God. Sa lahat po ng mga tao po na nag-experience ng mga illnesses na para po sa kanila wala na pong way for them to be well, Lord God. Sa lahat po ng mga kapatid po namin right now who are experiencing depression, who are wanting to out themselves, Lord God. Father God, make them feel your love. Supernatural love will come into their lives, Father God, that they may know who you are, that you are God who is in control of their lives. Thank you, Father, for still giving us the time and the chance to be able to be used of you, not by our own strength, but in your grace and in your might. Dahil mahal niyo po kami, Lord God. We give you back all the glory, the honor, and the praise, Father God. All this we humbly ask in the mighty name of your only begotten Son, our beloved Lord and Savior, Jesus, through whom all things are possible. Amen. Thank you very much. Maraming salamat po. More blessings po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod, dito pa rin po sa Finding Hope with Ami. Okay.